Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito dito ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, i-check naman natin. Ito rigid MTB, pero ito naka road bike, naka road bike yung fork mo. Apo. Then naka gravel na gulong, no? Apo. So may-ari naman ito ay si Idol Jansen Jess. Yan, so katatapos ng kanyang ensayo kanina, ang tulin-tulin. Sana all makapag-ensayo kasi wala pa akong ensayo. Balik lang. Papabalik ko lang. So yan, so i-check natin ngayon yung specs ng kanyang rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Jansen, no, before tayo mag-start, no, tanong mo na kita, ito ba yung kauna-una na rigid MTB? Hindi po, naka-Tecno po ako dati na 27.5, naka-crate setup. Ito yung pangalawa, no? Apo, pangalawa. Yan, so next question naman, Idol, saan mo na i-ride itong rigid MTB mo eh? Pang long rides lang, like Batangas or Cavite Loop, ganon, or pang Maynila, ganon, Antipolo, ganon, yun lang. Yan, so ito nga yung kanyang general background sa kanyang rigid MTB. Actually, pwede ko na ito tawagan na hybrid, no? Hybrid po. Kasi hybrid po tawag. hybrid kasi naka road bike yung naka road bike yung Ford, tapos naka gravel tire, no? So mag-start muna tayo sa kanyang XC Hardtail mountain bike frame. Itong frame mo repainted to, di ba? Repainted po. Ano yung original na talaga nito, yung brand tsaka yung model? Ang brand po ng frame ko is Atomic Suspect 27.5 na medium po. Ayun, Atomic Suspect na XC Hardtail mountain bike frame, aluminum 6061. Size medium, no? Medium po. Pag tingin ko nito parang size 16, ano? Mamaya sukati ko yung seat tube nito. Then tapered yung head tube. Apo. Tapered yung head tube, tapos yung cable routing. Internal. Yan, full internal cable routing. Pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 31.6mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then ang disc brake caliper mount naman yan is post mount. So next naman ito kanyang road bike fork. Yan, Submit K4. Yan, Submit K4 na pang 700C. Na aluminum din to, no? Pagkala ko pag Submit aluminum 7005 eh. Non-taper. Non-tapered yan, straight or non-tapered yung steerer tube. Kaya naglagay siya ng ng adapter yan, para maging compatible dito sa tapered head tube ng kanyang Atomic Suspect. Quick release yung drop out. Then flat mount to, no? Flat mount to kasi nga pang road bike, pang 140 kasi dapat to eh. Tapos nilagay mo ng adapter para ma-compatible sa 160mm na rotor, no? Next naman sa kanyang cockpit, so ito yung kanyang MTB handlebar. Uno na aluminum 6061. Straight na may coating back sweep. 31.8mm ang diameter. Sinukat ko yung lapad to kanina, nasa 550mm. Next naman, yung grips mo, anong brand ito? Stock lang po ng ibang bike yan eh, kinuha ko lang eh. Bali, makapal naman, makapal pa, tsaka makapit pa. Linagyan ko na lang ng stopper sa dulo para di malaglag. Oo. Yun, so next naman ito kanyang stem, ito yung Trident GX10 na aluminum. 80mm yung haba, negative 17 degree ang angle. Ito naman kanyang tapered headset, Ragusa, no? Ragusa na sealed bearings. Yung seat lamp mo, Idol, anong brand ito? Submit po. Submit na aluminum, Allen type, 34.9mm ang diameter. Yung kanya naman seat post ay Truvative na anong haba nito? 350, no? 350, kaya kita-kita natin yung minimum insertion, no? Bitin na bitin. Hanggang saan yung seat post mo? Hanggang dito. Hanggang dyan. Pero mas maganda pa rin magbumili ka ng 400, no? 400 to 450mm na seat post para kasi baka medyo high risk kasi dito, magka-crack kasi dito eh. 31.6mm ang taba na setback na may single ball clamping system. Itong saddle mo, nakalimutan ko na ng brand nito. Mosak. Mosak ba to? Mosak saddle. Baka Mosaic. Mosak. So may ay eh. May ay. Mosaic. Yun nga, walang butas sa gitna, malambot and flexible, steel railings. So ano yung feedback ko dito sa saddle mo? Pag sa long ride sumasakit yung bayag. Pero pag long ride lang, short ride pero hindi pag naman. dito lang naman, hindi naman po masyado. Ayun, so ito nga yung kanyang feedback dito sa kanyang saddle, no? So proceed naman tayo sa kanyang drivetrain. Yun nga, pambansang drivetrain to, pero dalawa yung chainring mo, no? Naka 2x Teka ka. 2x. Ayan, 2x Teka, pero pang 1x, yung shifter mo pang 1x, no? So wala kayong makita na from walang FD. At saka wala rin front shifter. Ito nga yung kanyang rear shifter na L2A3 na pang 8 speed, no? Yan, so next naman, ito kanyang MTB crank. Ito yung pambansang MTB crank na I accept Janko na Halotech. Ano ulit yung mo? Submit po. Yung submit yung kanyang Halotech threaded bottom bracket, 170mm ang crank arm.
Purpose built na pang 3x, bale 104 BCD sa dalawang chain rings, then 64 BCD para sa granny ring. Yung mga chain rings ni Idol na pang 1x na yun, dalawa, magkaiba, no? Rounded at saka oval, pero parehas na decas. Yung 4080 niya oval, yung 3080 mo rounded. Pwede ba ma-share sa amin kung bakit gan magkaiba? Ang purpose po kasi sa akin ng 4080 is madali pong pag oval po, mas madaling ibalik sa harapan yung sipa mo pag sakaling nag-sprint ka or sakaling arangkada. Tapos sa 38 naman, pang straight na ahon lang. Yan naman ang purpose dito. Bali manual shifting na lang, no? Oo. Yan, para kung may ahon na, ipapalit mo na lang manually. Yan, so next naman itong kanyang MTB clipless pedals. Anong brand ito? Sagmit. Yung Sagmit din to, no? Ayun, so next naman yung chain mo, ano, Arrow ba to? KMC po. KMC. Narrow pa rin nabasa ko dito. KMC to, ano, na Paglumaan. KMC na 8 speed. Apo. Yung kanyang MTB cassette sprocket, anong brand, ano model nito? Hindi ko alam eh. Basta I-ano natin pre, i-back wheel lang, back pedal natin. Tingnan natin na dito kasi yung ano eh, yung baka maano ko yung yan, HG 200 3. Ay, tama. 200. HG 200 pero 8 speed to, no? Apo. 11 ano to? Alin po? 11 ano? 1134. 1134 na 8 speed. Apo. Yan, so next naman ito kanyang MTB rear derailleur. Ito yung L2A3 na pang 8 speed. So ito nga yung kanyang dry thread setup ng kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheel set, so ito yung kanyang gulong, no? Gravel tire naman to, no? Anong brand ito, Idol? Ang brand ng gulong is CST na 40C by 700C. 700 by 40C. Walang model, no? CST lang, no? CST lang po. Na skin wall. So yun nga, tingnan natin yung clearance nito. Na-intriga kasi ako sa clearance nito eh. Piso. Dito kulong pa sa piso eh, no? Ito mamiso to hanggang dito. Yan, tinatingnan ko nakita, para makita nila. Ayan, no? Dito medyo malaki-laki, siguro mga 2.5 o 3 mm, pero pagdating dito sa gilid, ano na, alanganin na eh, no? Pero sabi daw ang talaga compatible dito hanggang 38 yata, hanggang 38C. Paano nagkasa itong 40C mo? Tinabasan ko lang yung gilid kasi pag nag 38 ako, itong gulong na to, mas lalaki pa yung clearance niya dito sa taas. So ang ginawa ko, medyo nagmataba para medyo tumaas pa ng konti, tapos binawasan ko yung gilid niya dito. Kita natin na ano, no? Oo nga, ano, kinater mo, no? Cutter. Gano'n mo katagal na gano'n mo katagal na tinanggal yun? 2 oras. 2 oras, harap likod, no? Harap lang. Harap lang. Sa nga pala, di na pala kailangan sa likod. Dito lang pala sa ano, sa likod, sa harapan, sa likod din na, ano. Yan pala yung clearance nito, no? Yan. So next naman yung ano mo, rims mo, pang road bike yan. Pang stock ko ng ano, Spanker Anderson na R3. Tapos ilan yung holes nito? 24 holes. Na Harap likod. Harap likod na half. Yung spokes and nipples. Yung spokes and nipple stock lang din, tapos yung hubs sword sa likod 5 pawls, tapos ang hubs naman sa harap is stock lang din ng spanker. Stock ng spanker sa harap, Road bike. sword sa likod. Apo. Na 5 poles kasi type of rehab body, seal bearings tong sword niya, no? I-check natin yung tunog nito, Idol, kapag naka freewheel. Yan guys, yun yung tunog ng Sword MTB hubs kapag naka freewheel. Yan, okay na. Then last na lang sa kanyang brake set. Ang kanyang brake set, ibang brand na to, di na to Shimano, no? RSX na hydraulic brakes and dual piston. So ano yung review mo dito sa brake set mo? Okay naman? Pag nabili niyo to, magkabila yung ano niya, yung hose niya. Yung panglikod nagiging pangharap, tapos yung pangharap magiging panglikod. So baliktad, no? Pinagbaliktad ko na lang siya sa bike shop, tapos ayun, para hindi masaimplang kasi mamaya mapindot yung harap, disgrasya pa. Yun nga, no? Pero pwede palang baliktad. Pero baliktad rin yung hose. Pwede palang baliktad rin, no? Yun, so lasa lang sa kanyang rotors. Stock lang din po. Ng stock na ano to? Spanker din po. Stock ng spanker. Apo. Na pang road bike. Apo. Pero 160 to, no? 160 lang po. Yun, 160 mm ang diameter. Harap tsaka likuran, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors at saka yung kanyang adapter. Yan, Kotseblo pala to, no? Kasi nga to eh. Adapter. Kasi naka flat mount to eh. Kaya kailangan ng adapter para maging compatible dito sa pang MTB na 160 mm na rotor. So Idol Johnson, magkano yung total cost nitong bisikleta mo? Estimated nasa na lang 12, 13 ganun. 12 to 13,000. Upgraded na, no? Yan.
Yan guys, ito nga yung kanyang Atomic Suspect na naging rigid MTB or hybrid na naka road bike na fork at saka gravel tires ni Idol Jansen GS. Yan guys, na na-bike check na natin tong kanyang Atomic Suspect rigid MTB or hybrid ni Idol Jansen GS. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout nga pala sa mga followers ko dyan, saka sa mga solid supporters ko dyan. Anong mo? Ang TikTok ko is Burgos Fix or mas kilala bilang Sentot. Sa TikTok no. Ayun, so ito yung mga shoutout pa kayo. Ito yung mga budget ko kanina eh. Ito, si Pogi. Ikaw. Yeah. Yun, so maraming salamat sa pag-budget ng hybrid. Then yun nga, maraming salamat sa inyong panonood. Then don't forget na subscribe ang aking YouTube channel. Paki-click na lang yung notification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.